Sumagot na, yes po, sumagot na si Inday Lustay doon sa kanyang impeachment case, doon sa mga binabatong alegasyon sa kanya. Sumagot na nga ba? Parang hindi naman. Kasi wala naman nagbago ah, doon sa mga defense answer ng kanyang mga abogado, yung kanilang mga witnesses, yung kanilang same answer, same pa rin naman. Ayan po. Pero anyway, pag-usapan natin yung sinasabi nilang sumagot na daw. Sumagot na daw si Inday na wala namang pagbabago doon sa kanyang confidential fund na dapat yon ay yung kanyang ano ba yun, yung kanyang kung paano ginastos yung kanyang confidential fund. Actually, dapat ginagastos yan kagaya ng ginagawa ni PBBM, yung mga intelligence funds na yan. Ginagastos yan yung sa mga medical supply, doon sa mga kagaya nung yan, mga biktima ng kalamidad, di ba? Sa mga pagtulong, hindi yan dapat ginagamit kagaya ng ginawa ni Sara Kuno na ginamit daw sa safety threat. Hindi ko lang kung threat na sinasabi niya. Sa mga safety threat, safety houses na ang per day is 250,000 per night. Isipin nyo ha, 250,000 per night. And confirmed yan ha. Pero hindi ako nagko-confirm. Disclaimer, hindi ako nagsabi. Confirm yan sa doon sa vlogger na si Christian. So, kinonfirm niya yan na ang nagsabi sa kanya, yung isa sa mga staff na 250,000 per night. And tinanong niya kung ano kung sino yung mga usually nagbo-book. And sinabi ng staff, walang pakundangan sinabi niya na tila ba daw, sabi ni Christian, na parang nagsusumbong ba or proud. Pero parang gusto niyang ipaalam yung mga ganong kalustayan na ang OVP, si VP Sara and her staff. Masisipin nyo, no? Yun yung sinasabi niyang safety houses. 250,000 per night, safety houses. Doon po sila nagpupulong-pulong sa Manila Hotel penthouse. 250,000 per night. Grabe. Tapos pupunta siya sa mga baryo-baryo, wala siyang dala kundi ngiti, laway ang puhunan. Samantalang dito, kung lustayin niya, isang araw, isang gabi, 250,000 per night, hindi pa kasama pagkain at yung mga ads-on. Diba? So, ayun na nga. So, yung sinasabi nga na yung confidential fund mo na 125,000 in 11 days na winasak ni Madriaga. Dahil siya mismo, ako mismo ang nag-deliver ng 125 million na yan pala. 125 million na yan sa iba't ibang lugar. At hindi yan 11 days. Less 1 day lang daw. And in fairness kay Madriaga, talagang detalyado. Nag-iisa lang to ha, Madriaga lang to. Hindi ito 18 na kailangan ng suporta ng bawat isa. Siya lang, pero detalyado niya. Ultimo, yung kailangan niyang matulog, magpahinga. Detalyado niya. Kung paano niya dineliver yung mga pera sa iba't ibang lugar. Kasama na dyan yung ombudsman parking. Diba? Napakawalang ya. Yung 125 million, hindi ko alam kung sa OVP niya kinuha yun o sa DepEd. Kinuha niya. Tapos kung kani-kanino niya pinangsuhol. Kani-kanino politiko pinansuhol. Pera namin yan ah. Pera namin. Pera ng taong bayan. Pera ng mahihirap. Tapos kung kani-kaninong mayayaman, kung kani-kaninong politiko, kung kani-kaninong korap na tao, ganun lang ibigay. Tapos yun yung kinaiinis ko. Tapos makikita mo sa social media, pupunta sa ganitong baryo, tapos sasabihin ng mga dilis, pinakasulok-sulukan, nakakabilib si Sara, kumakain ng isda na nasa lata. Tapos,
Sinusuyo daw yung mga kasulok-sulukan ng baryo. Ang tanong, ano ang dala? Laway? Yung sangkatutak niyang bodyguard? May tulong bang dala? Wala. Bakit? Nilustay na. Siya kaya niyang gawin lahat yan, yung mga pagpunta-punta na yan, kasi ginawa nilang negosyo ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ginawa nilang negosyo ang pagnanakaw sa mga Pilipino. Kahit ako, kung ganyan naman, milyon-milyon na nananakaw ko kahit isang linggo, kahit isang buwan na kung mag-ikot-ikot sa mga baryo, gagawin ko. Kasi dyan ako kumikita. Mga Pilipino, mga DDS, 125 million. Gulat na tayo in 11 days. Yung pala, wala mang 11 days. Wala pang 24 oras. Wala pang isang araw. Nilustay na. Ganun lang siya. Ipamigay niya yung pera. Kapalibasa, hindi niya pera. Pera natin. Tayo mga Pilipino. Tayo mga taxpayers man. Pera natin. Diyan ako nang gigigil. Yung katangahan. Dahil sa pag-iidolo ng politiko. Harap-harap ka ninanakawan. Ano, pupunta sa baryo mo? Ay, ayan, si Sara. Let's see, sabihin natin si PBBM pa yan. Ano ang dala? Oo nga, nagpunta ka dito sa kasulok-sulukan ng baryo namin. Ano ang dala mo? Ano ang plano mo? Ano ang programa mo? Bakit ka nandito? Ano, magpapapicture ka lang? Ngingiti ka lang? Kumusta po kayo? O kumusta naman po dito? Ano ang plano niya? Nagplano ba siya na bago siya pumunta siya, magdala siya ng mga pasalubong? Kasi ugali nating mga Pilipino yan. Bibisita tayo sa isang bahay, may dala tayo, di ba? Kasi nakakahiya. Pupunta ka sa patay, magdadala ka rin. It's either pera or pabiskits, di ba? Pupunta ka sa birthday, sa kasal. Kasi nahihiya tayo pag wala tayong dala. Pag wala tayong dalang at least tulong, pampalubag loob. Lalo na kaya ito, hindi niya naman galing sa pera niya yung ibibigay niya sa mga Pilipino. Pero wala siyang dala. Inilalaan niya lahat yan sa pag-travel niya, pang-hotel niya. Pero tuwan-tuwa ang mga DDS dyan. Ay, napakasimple, mga gunggong. Walang simpleng taong nagpe-per night 250,000 per night sa Manila Hotel. Walang simpleng tao. Kumakain daw ng isda sa na nasa lata. First time yung makakita ng taong kumakain ng isda sa nakalagay sa lata. Ito ang problema sa ating mga Pilipino. Kahit po sa sa mga magulang. Turuan natin ang ating mga anak na huwag mag-idolo ng politiko, celebrity man yan. Okay kang humanga. Walang problema yan, pero yung sobra hindi. Kasi marami ako nakikita rito mga magulang na, deserve ng anak ko, mataas yung grade niya bili sila ng ticket for Bini or kung saan pa man. Ako, nakalakihan ko, hindi ako pinalaki na mag-idolo ka. Kaya yun rin yung pinapalaki ko sa mga anak ko. Hindi ko sila pinipigilan manood, pero ina-advise ko sila, anak, ang laking halaga niyan. Marami ka nang mabibili niyan. O kaya yung yung kapitbahay natin, yung bata doon, tulungan mo na lang. Pero yung mga anak ko kasi hindi rin mahilig sa ganyan Yan sa mga idol na ganyan. Sila na mismo nagsasabi, sayang ang pera. Magmo-mall na lang ako, mag-shopping na lang siya, or kaya yung mahilig po sila sa pagkain. Hindi sila mahilig sa shopping. Ang hilig ng mga anak ko, pagkain. And doon naman ako napaproud sa kanila. Unang-una, wala naman kasi akong pang-spoiled para doon sa mga branded. So, pinalaki ko sila na huwag mag-idol sa branded. Basta good quality, it's fine. Ganun din yung sinasabi ko na sa kanila para sa mga apo ko. Hindi ako nakikialam kung paano nila disiplinahin. Pero lagi kong sinasabi, turuan nyo kung paano magpasalamat kung ano yung meron lang sila. Dahil ano yung meron sila ngayon, makikita nila sa ibang bata, wala yung ibang bata. Ganun lang. Simple lang. Sa ating mga magulang, turuan po natin huwag mag-idolo ang mga anak natin. Idolohin natin yung mga sarili natin. Mga sarili nila.